Kung development, ang naka-discover pa na may bago naman, ano naman bago na-discover? Ghost classrooms. Ano naman ang ghost classrooms? Ang naka-discover ay sino pa? Ang naka-discover ano pa yung kinasuhan na si Regional Director Dr. Tolentino Aquino. O anong na-discover na Tolentino Aquino? Akalain mo ba, naka-discover pa ng ghost classroom? Hindi lang pala ghost students, ghost classroom pa. So yan po na discover ngayon. So ito, may mga advocacy tayo, tulungan mo ako, tulungan niyo po ako. Ayan po ang aking ano. So ito ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sulat na nag-report si Dr. Tolentino Aquino sa DepEd kung ano na-discover niya. Sinulatan niya yung para panangkipbutas niya, sinulatan niya yung Kingsville na college na siyang ginagamit nila ng pag-enrollan ng mga ghost students. At itong nagbabayad sila galing sa DepEd, binabayad din 17,000 sa kada estudyante. So ngayon, ang 17,000, pagkatapos niyan, ay yung 17,000 kasi wala namang estudyante, walang school, ghost classroom man napatunayan. So siya naman ang inakusan namin, ay siya pa lumalabas naka-discover ng ghost classroom na kung saan napatunayan ng aming inakusa na ghost na Kingsville College ay talagang Kingsville Academy sa Umingan ay talagang kumikita sa mga ghost students, 17,000 kada estudyante bayad sa kanila. So yan sulat yan ng DepEd. Sinulat pala ni Dr. Tolentino Aquino, sinulatan yung may-ari ng presidente ng Kingsville. At sinabi, basahin natin, warm greetings from the regional office 1. This refers to the case report of the Private Education Assistance Committee, which your school, Kingsville Academy, Umingan Incorporated, for brevity, which was forwarded to this office for review and subsequent action. The report provides that PIAC found out that after monitoring 658 voucher program beneficiaries have documentary issues, that on May 28, 2024, Kingsville contested the above findings, and to restore the documentary issues, it has submitted supporting documents. However, upon review of the submitted records, it was confirmed that all 658 BPS lacked documentation of class participation. So, 658 na estudyante, wala na pinalabas na 658 estudyante lang ang parang peke na hindi ito, kasi sa 658 ito, lumalabas daw ko sa kanilang record ay nakapag-enroll din sa ibang school. So sabay-sabay, paano mangyari niyan na dalawang school ang kapapasukan mo, enroll ka sa dalawang school? Ang nangyari, ghost din ang classroom. Kunwari lang na may pumapasok, siyempre walang estudyante, di wala din classroom. Yun pala ang nangyari dyan. So wala daw proof ng participation ang 158 na voucher programs na mga estudyante, at walang proof na sumali siya sa mga iba pang mga 500 na voucher program students. So kaya ang PIAC nagrekomenda na i-terminate na yung Kingsville Academy Umingan sa pagsali sa senior high school program. So napurnada, nawala na sila ng kita. Tapos sabi niya, furthermore, during the coordination meeting with the regional office personnel on the senior high school voucher program, participating schools for termination school year 2023 and 2024 conducted last January 31, 2025 by the Government Assistance and Subsidy Service, the above-mentioned findings by the PIAC were reiterated. It was reported that a total of 658 learners o estudyante has discrepancies in the list records. 2, some learners are enrolled in San Jacinto. Dalaw-dalawang yung pinag-aralan, may nag-enroll sa Kingsville, nag-enroll din sa National High School sa Pangmagaldan, National High School, Kawayan City, Stand.
Kawayan City Standalone Senior High School, Gamo Agri-Fishery School, and New Christian Academy. And 31 and 3, there are learners with incomplete. Ibig sabihin, nag-double-double schooling. Dala-dalawang school ang pinag-enrollan ng isang bata. Pwede ba yun? Tapos sabay-sabay papasok sa school. So, na-discoveryhan ang mga tinatawag na ghost classrooms. There are learners with incomplete records in the list that upon thorough evaluation of the school records, 126 BPBs, voucher program students were not listed in the school's official class record. Aba, hindi nakalista ang totoong estudyante kung sino. So school register DepEd, DepEd School Form 1 and daily attendance of learners Form 2, while 532 voucher program students lack documentary evidence to prove that they attended classes 30 days from the start of the school year. So paano nga ba naman magiging blank? Wala nga naman, walang record, walang estudyante. Kunwari pa kayo ng estudyante. So Kingsville contested the said findings and submitted records. However, the latter confirms that all the 658 BTVs lack documentation of class participation as evidenced by the provided class records. So ibig sabihin, ngayon pa lamang sila nag-imbestiga na marami nang ninakaw. Halos kalahating bilyon na pong ninakaw dito. Under paragraph 19 of DepEd Order number 20, 2023, titled Guidelines on the Implementation of the Senior High School Voucher Program. Program violations include, among others, number 1, inclusion of ghost students in the list. O, nag-enroll sila ng ghost students in the list of BPBs discovered during the monitoring visits. Number 2, VP participating high schools with build BPBs na naningil pa ha. Kasi ito lang estudyante naningil pa ang eskulahan na to who have not reported to the school for at least 30 days from the opening of classes for the school year monitored or BP participating senior high school with build BTBs. So are reporting to another campus. Aba, pinapalabas naman ka-enroll sa Kingsville tapos nag-enroll din sa ibang school sabay-sabay. Ay nako. Mahirap ito. So as found out by PIAC, your school has a total of 658 learners. Aba 658 daw yung time na ito ngayon ang na-enroll sa Kingsville na peke. Ayan. So peke din ang classroom nila. So some learners are enrolled in San Jose. Birmo, naka-enroll na sa Kingsville, nag-enroll pa sa San Jacinto National High School. Nag-enroll pa sa Pangaldan National High School. Nag-enroll pa sa Kawayan City Standalone Senior High School. Nag-enroll din sa Gamo Agri-Fishery School at saka New Christian Academy at iba pa na mga incomplete records sa list. So a total of 126 BPBs were not listed in the school's official class record, school registrar, and daily attendance of learners, while 532 voucher program students lack documentary evidence to prove that they attended classes. So kung walang pruweba na dumalo sa klase, ghost at ghost din ang classroom. In view of the above, you are directed to submit explanation. Wala na nang hugas kamay. Ito si Dr. Tolentino ang nangyari. Ayan. So, yan po ang ating vlog. Hanggang dito lang muna. Ay, dito na po siya. Tatanungin natin si Marmy. Ito ng ating bida. Si Madam Marmy Bautista. Madam Marmy Cabunyas Bautista. Ano masasabi yung patiin nyo muna ang ating taga-subaybay at matagal ka hindi lumitaw at pumayat ka ata ngayon na. Bakit? Wala ka na makain? Sige, patiin mo muna yung ating mga tagapakinig. Po, Sir Toto, at sa ating mga kasama, mga nanonood po sa ating live stream, sir. Matagal nga po na hindi tayo nakalabas. Sige, sige. Ano kaya masasabi mo? Kasi sumulat ito si Tolentino Aquino na lumalabas 658 daw na estudyante ang
nakita niya naka-enroll sa Kingsville, at the same time naka-enroll din sa ibang school. Paano ba mangyari yan? Paano nangyari? Ano sa tingin mo? Kasi yun daw ang Yan nga po, resulta ng investigasyon niya. Ibig sabihin, yan nga po, sir. o dalawang school ang in-enrollan. Kingsville isa at saka iba. Sa San Jacinto, sa Mapandan, dami mga school, sa Kawayan, sa Gamo. Ano ba nangyari ito? Bakit ganon? Yan na nga po yung resulta nung sinasabi ko, sir, na yung bata ay hindi po nila alam na naka-enroll sa Kingsville, tapos po pumapasok yung bata sa ibang school. Pumapasok yung bata sa ibang school, Pero enrolled siya sa Kingsville. enroll din po siya sa kaya, So paano kaya yan? yung iba, sir, ang ginawa po nila, lalo, sir, Oo. ang ginawa po ni Dr. Delia Patarlod at saka ng anak po niya, binabayaran po sila ng binabayaran po sila ng Kingsville. Kumukuha po sila, yung bayad po sa Kingsville, kumukuha po sila doon at binabayad po doon sa isang school kung saan naka-enroll yung mga bata. Pero yung doon sa pinuntahan ko nga po, kasi pinatawag nga po ako, ang sabi po kasi hindi namin nakao nila yung bayad nung bata, kasi ang nakipag-usap anak ko ni Madam Patalod, siya po na nag-usap sa school na yon, sila na lang daw po ang magbabayad ng voucher program po nung bata. Galing po yun sa pera ng Kingsville po, sir. Okay, so ibig sabihin nito, yung kinikwento mo ay para hindi mabisto, in-enroll sa Kingsville, tapos kukunin ang pera na binayad sa Kingsville ng Department of Education, ibubulsa nila. Tapos yung mga bata na enroll doon ay in-enroll din sa mga totoong high schools. Pagtapos ma-enroll, Yung mga bata, babayaran, kukunin yung pera, babayaran kunwari yun. Pero ang problema, na bisto na ngayon na dalawang school pala pinag-aralan ng mga estudyante. Paano ngayon yan? Kasi yung iba, di ba, public high school, so walang bayad yun, libre yun, di ba? So may bayad libre doon po sa yun, sir. So, kung mayroong double payment, itong estudyante, naging double pay. So, ngayon, dahil imbento lang yon, wala ring totoong classroom. Kaya, ang vlog ko ngayon, pati classroom ay ghost din. Kung ghost ng students, ghost din ang classroom. Di dapat sana ang bayad, ghost din, di ba? Parang kagaya ng mga, di ba, marami kayong narinig ghost employees. Di ba yung ghost employees, dapat ghost din ang sahod. Wala silang anyway, employee, sir. Wala silang employee, sir. Wala naman silang wala namang nagtuturo. Siyempre, ghost employees din kasi wala namang teachers lang kukunin, wala namang tuturuan. Pero kumikita lang, wala na silang sisweldohan. Opo. So, anyway, isasara natin ito, hindi tayo maghaba. At least ito, nakabalik ka, nakita ka na ng mga sumasubaybay sa atin. At pumayat po siya, malaking pinayat. Siguro, nasa 50 na lang atang kilo mo ngayon, no? Dati, nasa kilo mo, nasa 80, 90. O 80, so 60 ka na siguro. So anyway, ang nais kong sabi mo ka sa akin kanina, sinampang ka ng kasong libel. Yes, sir. Pakikwento mo kung anong libel na sinampa sa'yo. May dumating na sulat po sa akin kanina, sir. Nagsampa po si Dr. Vivian Luz ng libel case po sa akin dahil po sa ipinost ko po yung kaso po na ipinal ko sa ombudsman. Ganun. Yun lang po yun. At saka sinasabi ko kasi doon po na wala ako sa araw ng pagpapaupo kasi kay Dr. Marcy Agbayani dahil po nag-file po ako ng kaso kanya ng abuse of authority, sir. Okay. So kinasuhan mo na ba pati si Marcy? Dapat kasuhan din yan. Si Marcy Agbayani.
ng agaw ng pwesto na may pwesto. Tapos, anyway, hindi tayo magtatagal kasi may lakad din ako. At least, nakita ka na ngayon ng mga tao. Ang gusto ko mangyari ay sa sunod, mag-vlog tayo, basahin natin, bigyan mo ko kopya ng libel case sa'yo at i-discuss natin ang libel laban sa'yo. At sasabihin ko sa'yo, wala yan. Mananalo tayo dyan. Ako gagawa ng depensa mo. Sigurado tayo mananalo dyan. Yes, sir. Wala pang isinilang na abogado na tatalo sa akin pagdating sa libel eh. Okay? Yes. Sige, gano'n na lang muna. O sige, magandang gabi kay Bobby Maso. Magandang gabi kay Pastor Rodi Rabi. Kay Cabrera Onopri, magandang gabi. Kay Your Game is a Scam Shame. Greetings. Ngayon, ang sa akin na bago ako alis ay please lang po, tulungan niyo po ang Bunyog Party List at para naman ito sa atin at sigurado po kami magtatrabaho na maayos para sa mga tao kasi ang unang agenda ng Bunyog Party List po ay ipaglaban namin na makapagpatayo ang gobyerno ng industriya. Kagaya po, magpatayo tayo ng factory ng mga kotse na electric vehicles. Patayo tayo ng mga battery para sa kotse. Magpatayo tayo ng mga solar panels para ang objective natin, marami mga bahay, pati sa mga kanayunan, bigyan natin ng kuryente sa pamamagitan ng solar panels at saka may ilaw. Makapanood na sila ng TV, may TV na sila, may 3 aircon, may 1 ref, pero libre, walang gastos ang kuryente. Galing lang sa langit ang yan ang pangarap ko. Pangarap na namin nagagawin sa Bunyog, no? Tulungan niyo lang kami at ang magiging tinatawag na fund o pundo na bibigay ng Kongreso sa Bunyog ay diyan ang ating papuntahan sa ating mga programa. So magandang gabi po bayan, magandang gabi Ma'am Marmy at balik na tayo. Okay, magandang gabi po sa lahat.